Paano ma-fall out of love sa narcissist? Ginawa ko itong content na ito dahil ang dami kong nare-receive na mga messages na sila ay may relapse. Meaning to say, back to zero yung pag-move on nila. Yung feeling mo na hindi mo kaya talagang mabuhay nang wala sila, no? Wala siya sa buhay mo. Wala ang mga narcissist na to sa buhay mo. Hindi mo kaya talaga. Nate-tempt ka or may temptations, ika nga, sobrang taas ng temptations na gusto mong kausapin, gusto mong maghabol, gusto mong mag-chat, gusto mong mag-stalk, at marami pang iba. So, relapse nga yan. Ito ang solusyon. Ginawan ko na kayo. Nilista ko na dito. Pag ito nagawa nyo, mababawasan hanggang maglaho ang inyong relapse. Okay? Malaki may tutulong ito. Ito ay pang-suporta. Okay? Hindi ko sinabi na this is the only solution. Pang-suporta. Number 1, i-accept mo na hindi kanya minahal. Ang gusto lang niya talaga ay yung supply o yung naibibigay mo. Klaro tayo dyan. Pangalawa, huwag kang maghanap ng closure. Huwag kang maghabol ng closure. Hindi mangyayari ang closure na yan. Kung may closure man na ibinigay sa'yo, fake na closure yan. Walang closure na totoo ang narcissist. Lagi kang bibigyan ng confusion, lagi kang bibigyan ng kalituhan. Bibigyan ka ng false hope na parang ang datingan ay magkakabalikan pa kayo kasi walang malinaw na usapan. Pwede kayo mag-closure ng sa sarili nyo lang. I called it self-closure. Hindi pa ba sapat ang mga impormasyon, ang mga experiences, mga abuse, at kung ano-ano pang mga negative things na ginawa sa inyo para i-close ninyo ang bagay na yan? Para i-close nyo ang relationship na yan. Hindi pa ba sapat yun? Diba? Kaya i-close nyo na yan. Okay? Kayo mismo. Huwag nyo nang asahan siya. Okay. Another one. Block all contact. Yung mga yan, alam ko ginawa nyo na. Pero, kailangan higpitan nyo pa. Yung mga stalking ninyo, yung mga silent stalking na ginagawa ninyo, huwag nyo nang gawin yan. Why? Kasi magre-reset lang yan ng pain. No? So, ibig sabihin, lalo lang kayo masasaktan at yung sakit, yung sobrang sakit na naramdaman nyo noon, mararamdaman nyo uli. Yun yung dahilan kung bakit nagre-relapse kayo. Sinisilip nyo kasi eh. Sinasabi nyo sa sarili nyo, one last time. Ngayon lang. Huling silip ko na. One last time. Yung one last time na yun, tumagal ng isang buwan, isang taon. So, naka-move on ka ba? Hindi. Kasi dahil sa kawawan last time na stalking mo eh. Ganun yun. Parang pinapatay mo yung iyong pag-move on. No? So, back to zero ka doon. Another one, isulat mo yung mga kawalang-hiang ginawa sa iyo. Tapos, basahin mo na malakas kapag namimiss mo siya. Okay? Yung pag naaalaala mo yung mga happy moments ninyo, lalo na pag nag-work ka, tapos biglang, boom, sumabog sa utak mo bigla na mapapaganong ka na, naku, sakit, naalala ko na naman yung mga sweet memories namin, nasasaktan ako kasi wala na kami. Buksan mo yung phone mo, yung note mo, buksan mo, kung inilagay mo sa phone mo, and basahin mo ng malakas. Basahin mo ng malakas para matauhan ka. Another one, okay? Yung iyong fantasy na naiisip na kayo ay mamumuhay at magsasama in the future, magiging kayo ulit. Yung pantasya mo na magbabago siya at babalikan ka at napakaraming mga kung ano-anong iyong fantasy. Tigilan mo na yan. Palitan mo ng katotohanan. Reality check. Magsulat ka ng mga katotohanan na nangyari sa relationship ninyo, yung mga abuse, mga cheating, mga chances na ibinigay mo na hindi niya ginrab o hindi nangyari yung mga chances na yon. 50 beses mo na siyang pinatawad, lagi-lagi walang nangyari, sulat mo yon. That's called facts.
katotohanan, yan ang gawin mo pagka nagkakameron ka ng fantasy. Yun ang iyong ipalit. Another one, rebuild your routine, no? Yung mga healthy routine mo dati, yung exercise mo, o kung hindi ka nag-exercise, yung gawaing bahay, yung iyong hobbies, no? Yung iyong mga ginagawa upang pawisan ka o mag-move ka, yung pagpapasexy mo, pagpapamacho mo, kung ano ba yung ginagawa mo tungkol sa physical fitness, gawin mo. Hindi mo kailangan mag-gym. Hindi mo kailangang mag-marathon or mag-triathlon. You don't need that. You just need to move like simple walking. Let's say 10 to 20 or 20 to 30 minutes a day na walk. That's good. That's enough to boost your happy hormones in your brain, in your body, di ba? And then at the same time to maximize your blood flow inside your body, 'di ba? And then to increase your muscle sizes, 'di ba? Ganda. So go for it. Yung uh, mga pag-grow, no, ng career mo, papalaguin mo yung career mo. Kung kailangan mong mag-aral ka muli, webinars, seminars, no? Certifications, whatever it is, go for the gold. Why not? Ibalik mo yung sarili mo, yung nawalang sarili mo, na kinontrol at minanipulate ng narcissist. Alright? Rebuild your routine. Another one, reclaim your identity. Ano to? Kasi alam niyo, kapag kayo ay galing sa narcissistic relationship, manipulated ka eh. Ikaw ay hawak sa liig. Lahat ng gusto mo, kinontrol. Lahat ng gusto niya, ipinagawa sa'yo. Nalimutan mo na ang sarili mo. Hindi mo nakilala kung sino ka. Kaya ang isa sa pinaka-importante dito, bago kayo mag-move on, kailangan nyo muna na i-reclaim or ibalik yung sarili nyo. Yung dating kayo. No? Kailangan mong gawin yon. Kung ikaw dati ay masayahin, magaling ka sa iyong field, magaling kang engineer, magaling kang architect, magaling kang doktor, magaling ka sa business, magaling ka sa mga gusto mong gawin, ibalik mo yon na ipinagkait sa'yo ng narcissist. Kung dati, magaling ka sa sports, kung meron kang sports na ginagawa, halimbawa coach ka, or let's say for example, atleta ka, or whatever it is, gawin mo uli yun. You can do it again. Lalo na kung bata ka pa. It's not too late. Reclaim. Yun ang sinasabi ko na reclaim your identity. No, hindi pag-aari ng narcissist ang kaluluwa mo, ang iyong pagkatao. You need to bring it back again. All right? And last but not the least, this is the most important thing. Forgive yourself. Okay? Hindi ka mahina, manipulated ka lang. Yun ang tandaan mo. Hindi ka bobo, hindi ka tanga. Manipulated ka lang. Hindi ibig sabihin na manipulate ka, bobo ka na. Hindi ibig sabihin na manipulate ka na, tanga ka na. Mababa ang IQ mo. No. It's just happened that we are kind. It just happened that we give ourselves dun sa mga taong ating minahal, but pinalitan ito o sinuklian ito ng kawalangyaan, ng manipulation and control. Alright? Forgive yourself. Maging mabait kayo sa sarili nyo para makamove on kayo ng maayos. Nandyan ang pain? Yes. Nandyan ang sufferings? Yes. But when you do these things, it will help you. Bye for now.